Kabanata 4811. Hindi lamang sila malakas at walang awa, ngunit lahat sila ay mga Kshatriya ng India din. Walang maraming tao dito ang may lakas ng loob na maglagay ng daliri sa mga katulad nila. Kung tutusin, magdudulot ito ng internasyonal na hindi pagkakaunawaan. Ipinagmamalaki ni Nameless. Nagulat si Vaughn sa narinig. How unexpected! Hindi ko akalain na makukuha ni Mr. Faceless ang mga ganyang tao dito. Bukod sa pamilya John, walang sinuman ang maaaring sugpuin ang Rakshasa monks. Ang mga Kshatriya ay maaaring yerokan ang napakaraming tao. Nakaramdam ng pagmamalaki si Nameless matapos marinig ang gayong papuri. Bukod doon, nakipag-ugnayan din ako sa Abituway. Nagalit ang panlabas na elder matapos marinig na ang kanyang namumukod tanging alagad ay pinatay ng gayong kasuklam-suklam na tao. 3 eksperto ng Abituway ang papunta rito pagkatapos sabihin ng outer elder na humingi ng hustisya. Kailanman, ang Abituway, at ang mga Rakshasa monks ng Celestial Temple. Sa lahat ng mga taong ito, sina Harvey at Julian ay parang patay na. Hindi lang sila, kundi tatapakan ko din ang pamilya Patel at ang Hermit families. Promises, rules, they're nothing in front of true power. Si Nameless ay suplado, na para bang lahat ng sinabi niya ay karapat-dapat purihin. Interesting. How interesting. Pumalakpak si Vaughn. Nakaka-interes ka talagang tao. What the power. Nag-aalala ako na hindi mo kayang harapin ang sitwasyon noong una. Pero mukhang makakapaghari ka na sa lungsod hindi magtatagal. Ang mga nasa top-rated circle tulad ni Blaine at Vaughn ay natural na minamaliit ang isang tulad ni Nameless. Ngunit dahil pinaplano ni Nameless na sugpuin ang lahat ng mga hadlang ng pamilya John, natural lang na magtago ng isang ponsya sa paligid. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, paano kung sinubukan ni Vaughn na magmamantikilya kay Nameless? Hindi siya makakapagtrabaho kay Nameless hanggang mamatay nang hindi siya naengganyo kahit papaano. Napuno ng pagmamalaki ang tingin ni Nameless. Sana maging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. At saka, may gusto akong sabihin kay Young Master John. Inihayag ng Heaven's Gate na hindi na tayo pinapayagang magdulot ng anumang gulo. Wala sa atin ang dahilan sa pagkakataong ito. Upang maiwasan ang mga ignorante na pigilan tayo sa paggawa ng ating trabaho, sa palagay ko dapat hadlangan ni Young Master John ang lahat ng impormasyong paparating at palabas ng Golden Sands. Kapag sinabi at tapos na ang lahat, sigurado akong walang magsasalita para sa patay. Diba? Siyempre, sigurado akong magiging kanya ang lungsod sa araw. Gayunpaman, ibabahagi ko sa kanya ang ilan sa gabi. Paano yung tunog? Ngumiti ng mahina si Vaughn. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Bakit pa kami naririto kung hindi para suportahan ka? At saka, si Elder Brody ay siguradong tatayo kung kaya mong ilabas si Harvey. Habang sina Vaughn at Nameless ay nagkakaroon ng heart-to-heart talk, nakatanggap si Harvey ng video call sa Fortune Hall. Si Kyrie naman ay nakasuot ng maikling palda. Makikita paminsan-minsan ang kanyang mahahaba at nakakaakit na mga binti. Sa sobrang lakas ng kalooban ni Harvey, hindi niya maiwasang humanga sa kakayahan ni Kyrie na akitin siya mula sa malayo. Nang maramdaman ang kakaibang ekspresyon ni Harvey, ngumiti si Kyrie nang may pagmamalaki bago humigop ng tsaa. I called you for something important, Sir York. Sinenyasan ni Harvey si Kyrie na magpatuloy. Binabantayan naming mabuti si Nameless at ang iba nitong mga nakaraang araw. Hindi basta-basta susuko si Evermore pagkatapos nilang matalo dito. Walang ginawang aksyon si Blaine, pero si Vaughn 3 beses na siyang binisita. Sa bawat pagkakataon, mananatili siya ng hindi bababa sa 3 oras. Sa paghusga mula dito, masasabi natin na kahit ang pamilya Thompson ay malamang nakasangkot sa Evermore. Gayun din, napakaraming bagong mukha ang pumapasok sa lungsod. Ang mga taong ito ay may isang bagay na karaniwan, sila lahat ay mga martial arts expert. Hindi sila naglibot sa lungsod, ni hindi sila gumastos ng pera sa anumang bagay. Ni hindi sila lumabas sa kanilang mga silid sa hotel, o alinman. Take out lang ang order nila.
Nagpadala kami ng mga tao para maghatid ng ilan sa kanilang pagkain, ngunit walang nakakita sa kanilang mga mukha. Medyo maingat sila. I have reason to believe na si Faceless ang nagpadala sa kanila dito. Ang paghahanda para sa napakaraming eksperto dito ay nangangahulugan na may gagawin silang malaking bagay sa lalong madaling panahon. Napaisip si Harvey sa sitwasyon. Lalaban ba tayo sa puwersa ni Faceless? Paano ang mga patakaran ng Underworld? Kumunot ang noo ni Kyrie. Hindi rin namin maintindihan. Logically speaking, maliban na lang kung si Faceless at ang kanyang anak ay may paraan para kunin ang pamilya Patel at ang Hermit family sa parehong oras, hindi nila babaliwalain ang mga patakaran at gagawin ang anumang gusto nila. Kung tutusin, buburahin sila ng Heaven's Gate kung ilalantad natin sila sa pagiging labag sa batas. Alinman sila ay tiwala sa pagkuha ng lahat. Harvey mused, o mayroon silang isang paraan upang sugpuin ang impormasyon mula sa pagpasok at paglabas ng lungsod. Sa ganoong paraan, mayroon pa silang isang bagay na dapat gawin. Hamalakhak si Kyrie. Gusto kanilang patayin. Tama yan, sabi ni Harvey. Pumalakpak siya. Mula sa isang tiyak na pananaw, hindi ako mula sa Golden Sands, at hindi ko kinakatawan ng lungsod sa anumang paraan. Nais nilang bigyan kayong lahat ng babala nang hindi nakakatanggap ng anumang sisihin. At kung papatayin nila ako, hindi ka magkakaroon ng sapat na mga ekspertong martial artist. Pagkatapos nito, hindi magiging problema ang pakikitungo kasama ang iba sa inyo ng paisa-isa. It's quite a good move. However, none of that means anything. Tumango si Kyrie. Kinuha niya ang isa pang telepono para tingnan kung may balita. Ang mga bagay ay maaaring maging mas mahirap kaysa sa naisip namin, Sir York, sabi niya, ang kanyang mukha ay nagiging kakilakilabot. Ayon sa impormasyon na mayroon kami, si Faceless ay nag-iisa pa rin sa kanyang sarili sa ibang bansa. Kumbaga, sinusubukan pa rin niyang maging God of War at hindi pa bumabalik dahil doon. Tinawag niya ang 3 sa Rakshasa monks ng Celestial Temple sa Golden Sands. Hindi lang sila mga Kshatriya ng India, ngunit nag-aral din sila sa ilalim ng isa sa 3 dakilang monks, si Julio Garcia. Pagkatapos niyang talunin si Dean Cobb, ang Diyos ng digmaan ng South Sea, kumalat ang kanyang pangalan sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mga alagad ay natural na walang pushovers habang sinasakyan nila ang kanyang momentum. Naghihinala ako na ang mga Rakshasa monks na ito ay mga liga na mas mataas sa mga nangungunang mandirigman ng mas bata sa island nations na henerasyon. Ang mga taong ito ay nanatili sa manor ni Nameless pagdating nila. Maaaring nakatanggap sila ng presyo sa kanilang deal sa ngayon. Bukod dyan, kumikilos na rin ang Abituway. Ilan sa mga kasamahan ni Matsuda mula sa parehong paaralan na may nakakatakot na lakas at kasanayan. Ang kanilang swordsmanship ay walang kapintasan. Ang mga taong ito ay palaging minamaliit ang bansa H. Malamang na manindigan sila para sa kay Nameless dahil lang sa sila ay galit sa pagkamatay ni Matsuda dito. Magiging tunay na delikado sa lalong madaling panahon. Alam kong magaling ka sa pakikipaglaban, Harvey, ngunit mahirap ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga nakatagong kaaway. Nag-aalala si Kyrie. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nag-alala sa kaligtasan ni Harvey. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na dahil iyon ay magkaalyado sila, ngunit naunawaan niya na hindi ito kasing simple. Pero sa status at pride niya, hindi niya napigil ang aminin iyon. Si Harvey ay naglalaro ng isang sinaunang plorera sa kanyang kamay, pagkatapos ay sumilay sa isang mahinang ngiti. The Indians and the Islanders. Pumupunta pa sila dito para manggulo. Akala ba nila naglalaro lang tayo sa paligid? Napabuntong hininga si Kyrie. Hindi ito maaaring makatulong. Binugbog ng head coach ang lahat ng pinakamalakas na bansa noong Euro-American War. Hindi sila manggahas na kumatawan sa kanilang bansa para hamunin ang ating bansa. Pero from an economic and social standpoint, hindi lang tayo basta-basta mabibigla. Kailangan nating isaalang-alang ang imahe ng ating bansa. Hindi mahalaga kung saang bansa sila nanggaling. Sinusubukan lang nilang makisali sa gulo ng lungsod sa pamamagitan ni Nameless.
Para sa mga Indian at Islanders, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ito ay kakaiba kung hindi sila makisali, lalo na kapag nakukuha nilang itago ang kanilang mga aksyon bilang isang gawa ng katwiran. Sa anumang kaso, ibibigay nila ang lahat upang mag-strike. Kaya nga nag-aalala ako sa iyo, Harvey. Baka ikaw ang pangunahing target nila ngayon. Ikaw din ang taong pinakaayaw ni Nameless. Hindi lang matatapakan ang pride natin, pero mapapabaliktad pa niya kung mamatay ka. Ibinaba ni Harvey ang vase sa kanyang kamay na nakangiti. Sana, mas mabilis silang dumating. I don't have a lot of time for them. I'm getting pretty busy recently. Ngumiti pabalik si Kyrie. I'm not trying to tell you to solve the problem or anything. I'm only here to inform you of the situation. At saka, kami ay hindi kailangan ng ganoong karaming tulong upang maalis ang isang grupo ng mga walang tao. Kukuha rin ako ng mga tao para protektahan ka. Umiling si Harvey. You don't have to. You're in a deeper mess than I am. Kaya kung alagaan ang sarili ko. Napangiti si Kyrie. My dear Sir York, this isn't about needing to do things. This is about our attitude. Ang aming mga kaaway ay natural na maghihintay at makita ang aming reaksyon pagkatapos mag-leak ng ganoong impormasyon. Sa tingin mo ba ganoon kadali ang pagdating nila para sa iyo kung hindi kami nagpadala ng sinuman para sa iyong proteksyon? Kikilos lang sila kung tiwala sila sa pagkumpleto ng misyon, sa kabila ng kahirapan na itinakda namin. Kung nakita nila na napakadaling puntahan ka, baka isipin nila na nagse-set up kami ng bitag. Kung ganoon nga, baka hindi nila ituloy ang kanilang plano. Tuluyan nang ang hindi nakaimik si Harvey. Sinisikap mo lang akong gamitin bilang pain at the end of the day, right? Napakurap si Kyrie. Anong sinasabi mo, Sir York? Malumanay niyang tanong. Ipinapadala ko sa iyo ang aking mga pinagkakatiwalaang subordinate para sa iyo. Hiniling ng pamilyang Patel sa Heaven's Gate na maglabas din ng grupo ng mga dalubhasang mandirigma. Gumastos kami ng maraming pera para makakuha ng mga mahuhusay na tao at tapat. Ang namumuno sa grupo ay si Alia Patel. Siya ang aking malayong pinsan, at kamag-anak din ng pamilya. Hindi lang siya maganda, pero loyal din siya sa pamilya. Huwag mo nang subukang lumapit sa kanya. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi mo kailangang sabihin sa akin iyon. Hindi ako ganoon kagaling sa tao, pero hindi rin naman ako ganoon kagahaman. Inosenteng kumurap si Kyrie. I'm only giving you a reminder. Tutal marami kang babae sa paligid mo. I wouldn't believe you if you na sinabi sa akin na hindi iyon sinadya. Anyway, babalik sila ngayong gabi mula sa Heaven's Gate. Ipapadala ko sila sa Fortune Hall bilang mga bodyguard mo bukas. Tumango si Harvey. I don't need them for that. Maraming basurang nakatambay dahil sa mga renovation. Sabihan mo silang linisin ang lugar para sa akin sa halip. Halos mapasubsob sa lupa si Kyrie matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Gumagamit siya ng mga eksperto mula sa Heaven's Gate para mamulot ng basura. Iyan ay hindi lamang pag-aaksaya. Iyan ay diretsyong pang-aabuso. Tama, isa pa. Kumunot ang noo ni Kyrie nang may maalala. Hindi pa nagbabalik si Mr. Gibson. Tinatingin ko rin ang mga tao sa Heaven's Gate, ngunit walang konkretong balita man lang. Baka may nangyari sa kanya. Kumunot ang noo ni Harvey. Kailangan ko bang pumunta? Sandaling inisip ni Kyrie ang sitwasyon. Hindi mo na kailangan sa ngayon. Kahit ano paman, si Mr. Gibson ay kabilang sa Heaven's Gate. Malamang na makukulong siya sa karamihan. Hindi siya masasaktan. I'll keep send people to check in on him. I'll inform you kung may nalaman ako. Tumango si Harvey, saka nagpadala ng text. Medyo nag-aalala siya para kay Quill, na matagal nang nawala. Kahit anong kaso, sinumpaan pa rin siya ni Quill na kapatid. Matapos ibaba ang tawag, tumingin si Harvey sa timog kanluran ng lungsod. Kumikislap ang kidlat sa kalangitan sa gabi. Isang bagyo ang patungo sa direksyong iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 4815. Kinabukasan, naging normal ang lahat. 100 numero ang ipinamigay sa mga customer. Sa pangunguna ni Harvey, nagpatuloy ang trabaho sa tuloy-tuloy na bilis. Nang oras na ng hapunan, bumaba si Leona sa trabaho at naghanda ng pagkain para kay Harvey. Nagluluto siya ng inihaw na manok, gamit ang isang recipe na kamakailan lamang ay sumabog sa internet. Bukod sa pagiging bago ang karne, ang lasa ay parang isang luto ng lumang tahanan. Para sa isang tulad ni Leona, na lumaki sa isang lungsod mula pagkabata, ang paggawa nito ay isang pambihirang karanasan. Medyo naranasan ni Harvey, na natikman na niya ang lahat ng uri ng bagay sa kanyang buhay. Habang nakasandal siya sa kanyang upuan na may ngiti, paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng mga payo para mapabuti si Leona. Si Kellan, Cliff, at ang iba ay pumunta sa ibang lugar para kumain, na parang binibigyan nila si Harvey at Leona ng espasyo. Maging si Julian ay kinaladkad paalis sa lugar. Napangiti na lang si Harvey laban sa ganoong plano. Alam na siguro ng iba ang tungkol sa hiwalayan niya. Kaya naman sinubukan nilang tumulong. Gayunpaman, may ilang mga bagay na hindi gaanong naayos. Ang isang sapilitang relasyon ay hindi magiging mabuti para sa sinuman, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos kumain ay 8:00 na nang matapos ang dalawa sa paglilinis. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Julian at ang iba pa. Biglang naramdaman ni Harvey na mag-practice ng calligraphy, kaya ni-request niya kay Leona na maghanda ng mesa at panulat. Sakto nang itinaas niya ang kanyang panulat, isang malamig na tawa ang maririnig. Napakagandang gabi para sa isang pag-eensayo. Ang sarap mong mamatay sa ganitong tanawin, di ba? May pumasok mula sa looban, na pumapalakpak. Kumunot ang noo ni Leona, parang naiinis na may sumisira sa kanilang alone time nila ni Harvey. Paglingon niya, natauhan siya at halos 100 tao ang nakatayo doon. Ang mga taong ito ay pawang may hawak na mahabang espada, sa pangunguna ng isang gwapong lalaki na nakaputing kamiseta. Tumingin siya kina Harvey at Leona na may singkit na mga mata, na may tila banayad na aura. Nang titigan niya si Leona, hindi siya napuno ng nag-aalab na pagnanasa. Bagkus, makikita sa kanya ang paghanga at selos sa mga mata. Parang naiingit ito sa kagandahan ni Leona. Nang inag sa takot si Leona dahil sa mga titig nito, at napaatras siya ng ilang hakbang. Habang gumagalaw siya ay mabilis siyang natauhan muli. Sino kayong mga tao? Bulalas niya. Ikaw ay lumalabag sa pribadong pag-aari. All of them chuckled coldly. Hindi ba gumagana ang utak mo pagkatapos magbasa ng napakaraming libro? O ganito ka lang kawalang muwang? Napangiti ng mahina ang Ginoo. Kung ganoon ka talaga ka-inosente, siguro dapat akong humingi ng tawad. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leona. Siya ay may mataas na katayuan, at siya ang punong geomancy expert ng Golden State, at nagkaroon ng maraming awtoridad sa Golden Studios. Sinong maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganoon? Nang muli siyang magsasalita, kinaway ni Harvey ang kanyang kamay, sinenyasan siyang umatras. Pagkatapos ay may sinulat siya sa papel bago nagtanong, pinadala ka ba ni Nameless dito para mamatay? Natigilan ang Ginoo bago siya nagpakawala ng malamig na tawa. Not bad, bata, matalino ka naman. Kung gayon, dapat mong malaman na ang mga matalinong tao ay kadalasang namamatay ng mabilis. You know too much. Wala kang ibang choice kundi mamatay. Pinandilatan siya ng Ginoo. Akala niya ay nag-set up na ng pananambang si Harvey York, pero nakaupo lang siya habang hinihintay ang kanyang pagkamatay. Salamat sa kanya. Medyo alam ko, ngunit hindi ako kailanman naging isang naghahanap ng kamatayan. Panay ang pagsulat ni Harvey sa kapirasong papel. Sa lahat ng pagtaas at pagbaba, sisikat pa rin ang araw. Ang mga salitang iyon ay puno ng isang pahiwatig ng masamang hangarin at walang katapusang dignidad. Ang isang sulyap ay mapapatigil ang anumang ordinaryong tao. Magpanggap ka pa. Napuno ng hinanakit ang Ginoo matapos makita ang mga kilos ni Harvey. Isa na lang ang natitira para isulat mo, your damn will. Paano mo isusulat? I should remind you, dapat e-donate mo na lang ang gamit mo sa orphanage.
Darating si Young Master Nameless para sa buong pamilya mo. Kahit ang mga inapo mo ay magbabayad sa ginawa mo. Maghintay ka lang. Hamalakhak si Harvey. Ano, pupuntahan mo ba ang mga ninuno ko? Napaka-downgrade ng isang kontrabida natin dito. Natigilan ang Ginoo. Ang yabang. Bulalas niya habang malamig na tumatawa. Gaano ka dominante? Ang bongga. Talagang wala ka sa mundong ito. Pero hindi mahalaga. Sa tingin mo ba hindi ko alam na may mga bodyguard ka at iyong makapangyarihang mandirigma, si Julian York? Sasabihin ko sa iyo, nakaayos na ako ng 12 ng shooter para sa kanya. Kahit hindi siya mamatay, siguradong marami siyang sugat. Sa madaling salita, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ang iyong mga tinatawag na trump card ay walang kahulugan sa harap ko. Ang tagumpay at kabiguan ay walang kahulugan sa pinakadulo. Nang matapos magsulat si Harvey, ibinaba niya ang kanyang panulat na may malabong ngiti. Kailan ko sinabi na si Julian ang trump card ko? At saka, nababaliw ka na ba? Bakit ka magpapadala ng grupo ng mga shooter laban sa isang King of Arms? Ang pinakamaliit na magagawa mo ay kunin ang iyong mga Rakshasa monks o ang mga eksperto mula sa island nations upang harapin siya sa halip. Dahil ganyan ang tingin mo kay Julian, natatakot ako na baka masampal ka ni Nameless ng napakababa sa pamantayan. Ikaw, matapos ang walang katapusan na pangungutya, natigilan ang Ginoo bago tumawa ng malamig. Enough trying to act tough, Harvey. Kahit na hindi maalis ng mga tauhan ko si Julian, maaari nilang pigilan siya ng ilang minuto. Haharapin namin siya ng buong lakas kapag tapos na kami sa iyo. Humagalpak ng tawa ang Ginoo. Mabilis na kinuha ni Leona Foley ang kanyang telepono na may pag-aalalang ekspresyon habang nakatayo sa harapan ni Harvey. Umalis ka na dito ngayon din. Kung hindi, tatawag ako agad ng mga pulis. Alam ni Leona na si Harvey ay isang mahusay na mandirigma, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala pa rin. Tumawag ng pulis. Sinukat ng Ginoo si Leona Foley bago nagpakawala ng malamig na tawa. Bitch ka lang na walang magawa kundi manligaw sa mga lalaking nakapaligid sa'yo. Tawagan mo ang mga pulis kung gusto mo. Puputulan ko ang ulo ko para lang sa iyo kung gagawin man ng mga pulis ang utos mo. Sa tingin mo ba magpapakita lang ako ng hindi hinahanda ang sarili ko? Gagaw talaga ang mga magagandang babaeng tulad mo. Walang kwentang dumi. Nagsimulang tumawa ang Ginoo. Nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Leona nang buksan niya ang kanyang telepono habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napagtanto niyang walang signal sa paligid. Natural, ang mga taong iyon ay nakajam na ang signal bago nagpakita. Ginawa nila ang bawat paghahandang magagawa nila. Matapos makita ang desperado na hitsura ni Leona, nakita ng Ginoo ang isang ngiti habang winuwagayway ang kanyang kamay. Wala na tayong masyadong oras. Ipadala sa kanila ang kanilang paraan. Halos 100 lalaki ang dahan-daang naglabas ng kanilang mga espada ng sabay-sabay. Gumawa sila ng maliliit na hakbang habang papalapit sila, na iniipon ang kanilang lakas habang nagpapakita ng mabangis na mga titig na parang sila ay ganap na handang putulin si Harvey York. Hinawakan ng Ginoo ang isang bakal na natitiklop na pamaypay habang nakapikit sa kanyang harapan. Paminsan-minsan ay iniindayog ito upang makabuo ng kinang sa buong paligid. Abnormal na tahimik ang looban. Pati ang mga bulaklak na inalagaan ni Leona ay nalantas sa oras na ito. Umigting ang kapaligiran sa buong lugar. Wala ni isang tunog ang umalangaw-ngaw. Kahit isang pin drop ay maririnig sa sandali. Nararamdaman ng mga nakamamatay na tingin. Ang layunin lamang ay maaaring pumatay ng isang tao ng libu-libong beses. Hindi na pinansin ni Harvey ang mga lalaking iyon nang ngumiti ito kay Leona. Remember the book of change na inabot ko sayo. Tumango si Leona kahit na hindi niya alam kung bakit iyon ang sasabihin ni Harvey ngayon. Siyempre, ipinapaliwanag nito kung bakit nananatiling mga bilanggo ang mga tao sa mundo at nagdedetalye tungkol sa mga pamamaraan ng ginamit ng eksperto sa geomancy. Sa aklat ng mga pagbabago, isa sa mga pamamaraan na ginamit ng eksperto ay protektahan ang kanyang sarili.
Tumango si Harvey bago casual na kinuha ang kanyang panulat para magsulat ng isang bagay na nakangiti. Hindi pa man ako tapos sa pagsusulat, sigurado akong malalaman mo ang tunay na kahulugan ng libro kung magagawa mong ibitag ang mga tanga dito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Harvey ang pagsusulat habang tuluyang hindi pinapansin ang Ginoo. Nagningning ang mga mata ni Leona nang kunin niya ang kanyang compass at ibinaba ang kanyang kamay, nagsiwalat ng isang pirasong papel at sinabar. Hamalakhak ang Ginoo pagkatapos makita ang tanawin. Tulad ng inaasahan mula sa eksperto sa geomancy na patuloy na magpanggap sa oras na tulad nito, ngunit ito ay walang kabuluhan. Walang mahalaga bago ang tunay na lakas. Kunin mo siya. Ang mga lalaki ay sumugod pasulong gamit ang kanilang mga longsword na nakalabas. Sampal, idiniin ni Leona ang sinabar sa compass. Langit, lupa, kulog, lumabas ka. Nasunog ang papel sa kamay niya bago lumabas ang itim na usok. Swoosh! Ang isang baging sa lupa ay humigpit, na agad na pumulupot sa buong paa ng mga lalaki. Ang ilan na hindi nakapag-react sa oras ay nahulog sa lupa bago sila tuluyang nasalikop. Isang mahiwagang tanawin, napakunot ang noo ng Ginoo sa nakita. Ilusyon lang yun, huwag kayong matakot. Go! Patayin mo sila, tapos na sila. Tumalon sa ere ang ilang lalaki habang nagngangalit ang mga ngipin. Napakunot ang noo ni Leona Foley nang e-flick niya ang sinabar sa ere. Zoom! Nagliyab ang hangin sa apoy. Ang mga lalaking sumulpa at pasulong ay natakot sa nakita bago sila ganap na nabulag. Walang tigil silang umiiyak sa sakit nang bumagsak sila sa lupa. Bago pa mag-react ang iba, mabilis na nasanay si Leona sa sitwasyon. Mabilis niyang kinaway ang kanyang sinabar, at muli ang hangin na nagmumula sa apoy sa dingding. Oh! Isang dosenang lalaki ang naipit sa dingding. Gumugulong-gulong sila sa lupa habang sumisigaw, umaasang mapatay ang apoy sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lugar ay isang higanteng gulo. Bam! Agad na nagbago ang ekspresyon ng Ginoo nang makita ang isang papel na lumilipad patungo sa kanyang mukha. Siya ay umatras ng mabilis hanggat kaya niya bago bumagsak sa kanyang mukha. Kaawa-awang tanawin, isang dosenang lalaki na lang ang natitira na nakatayo. Bumangon muli ang Ginoo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kailan ka pa naghanda ng mga ganyang underhanded tactics, bastard ka? Kumusta ka naman nitong walang batas? Walang batas. Ngumiti si Harvey York. Bakit kailangan kong sumunod sa mga patakaran upang makitungo sa isang grupo ng mga taga-isla? At saka, hindi namin kailangan maghanda ng kahit ano sa unang lugar. Ito ang lahat ng mga bagay na maaari mong mahanap sa iba't ibang mga tindahan ng geomancy. I wasn't trying to trap you people also. Sinusubukan ko lang ang alagad ko dito. Sisihin ang iyong sarili sa pagiging bahagi ng kanyang mga paksa sa pagsusulit. Pagkatapos, lumingon si Harvey kay Leona bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Not bad. Judging from the fact that you've been defending yourself without being constrained by the books na mga pamamaraan, mukha ka ng eksperto sa geomancy para sa akin. Kung ito ay sinaunang panahon, nakapagturo ka na sa iba. Nakaramdam ng tuwa si Leona matapos makuha ang papuri ni Harvey. Alam niya kung gaano kahanga-hanga ang geomancy arts ni Harvey. Ang makakuha ng ganoong papuri ay nangangahulugan na ang kanyang mga kasanayan ay nasa ibang antas. Nakakakilabot ang itsura ng Ginoo matapos makita ang tanawin. Walang hiya ka Harvey. Fight us fair and square if you're a real man. Why use underhanded tactics against me? Kalmadong ngumiti si Harvey. Sinubukan mo akong durugan ng halos 100 lalaki, at ngayon ay nakikipag-usap ka sa akin tungkol sa pagiging patas. Sa wakas nakita ko na ang tunay mong kulay sa puntong ito. Kailangan kong tanungin, kadalasan ba kayong mga tao ay ganito rin kawalang hiya? At saka, how dare you talk to me like that na wala naman akong ginagawa? Dahil ganyan ka kawalang batas, kaya huwag mo kaming sisihin sa ginawa mo. Malamig na tumawa ang Ginoo. Gusto kitang durugan gamit ang aking longsword para ipakita sa iyo kung gaano kahanga-hanga ang martial arts ng aking bansa.
Pero dahil naging ganito kakalolas, wala akong choice kundi ipakita sa iyo kung ano ang meron ako. Tingnan natin kung paano mo mapapanatili ang harapang ito. Ang Ginoo ay naglabas ng isang rifle ng pangangaso bago tinanggal ang safety lock na mukhang magarbo. Mabilis ding inilabas ng iba ang kanilang mga baril sa pangangaso na may matitinding titig. Natural, hindi nila gustong gumamit ng gayong mga armas kung maaari nilang mailabas si Harvey. Ngunit gusto nilang punuin ng mga butas si Harvey York dahil gusto niyang mamatay ng husto. Gawin mo, hinaway ng Ginoo ang kanyang kamay at nagutos. Hindi na siya mapakali sa pag-spout ng kalokohan. May magarbo ang itsura ng mukha niya. Swoosh, swoosh, swoosh. Naririnig ang malalakas na hangin sa labas sa mismong sandaling ito. Pulang dugo sa lalamunan, puso, at iba pang batik ang nakita sa mga lalaki. Bumagsak silang lahat sa lupa, na may hinanakit sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay nagpupumigla sa lupa ngunit walang nagawa. Ang mga lalaki ay walang kakayahan. Wala pang isang minuto, tapos na ang lahat ng mga mamamatay tao na dinala ng Ginoo. Panay ang pagkibot ng mga mata ng Ginoo. Siya ay likas na lumingon sa likod, at sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. 12-dosenang mga figure ang makikita na nakatayo sa mga dingding. Isang 27 taong gulang na babae na may mapagmataas na ekspresyon ang nanguna sa grupo. Hindi lamang siya ay may magandang figure at magandang mukha, ngunit isang nakakainis na liwanag na makikita sa kanyang mukha, na parang siya ang reyna ng mundo. Maraming tao ang sumusunod sa tabi niya, na nakasuot ng mga damit na may simbolo ng pamilya Patel sa kanilang mga dibdib. Ito ay malinaw na lahat sila ay mga ekspertong martial artist. Kumunat ang noo ni Harvey. Naalala niya na dito itinanim ni Kyrie Patel ang kanyang pinsan bilang pain ng malalaking isda. Ang babae ay walang iba kundi si Aliyah Patel mismo. Nagpakita ng nakakakilabot na ekspresyon ang Ginoo. Sino kayong mga tao? Kaya niyo bang tiisin ang kahihinatnan ng pagkakasangkot dito? Malamig na tinitigan ni Aliyah ang Ginoo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ko. Akin si Harvey para protektahan. Ang sino mang tumutusok sa kanya ay lalaban sa akin. Kung lalaban ka sa akin, lalaban ka sa pamilya Patel at sa Heaven's Gate. Ikanaway ni Aliyah ang kanyang kamay bago tumalon sa looban kasama ang iba. Then, she crossed her arms habang mabagal siyang humakbang. Wala akong pakialam kung sino ka, wala rin akong pakialam kung anong background mo. Isa lang ang itatanong ko sa'yo, luluhod ka ba, o hihintayin mo bang gawin ko iyon para sa iyo sa halip? Aliyah Patel, ikaw yung babaeng pinadala ng Heaven's Gate. Nagbago ang ekspresyon ng Ginoo. Bilang pinagkakatiwalaang subordinate ni Nameless, natural na mayroon siyang impormasyon tungkol sa pamilya Patel at sa Hermit families. Si Aliyah ay isang kamag-anak lamang, ngunit siya ay isang napakatalino na babae sa mga tuntunin ng martial arts. Siya ay ipinadala sa Heaven's Gate simula noong bata pa siya. Nagdala rin siya ng grupo ng mga nangungunang talento. Ito ay ligtas na sabihin na sila ay isa sa mga pinakadakilang trump card ng pamilya. At gayon pa man sila ay ginamit upang protektahan si Harvey sa lahat ng bagay. Dahil alam mo kung sino ako, dapat mong malaman na wala kang magagawa kundi ang lumuhad dito. Walang saysay ang iyong pagtutol. Mukha namang mayabang si Aliyah. Kabanata 4820. Pagkatapos, inilipat ni Aliyah Patel ang kanyang tingin ng pagkasuklam kina Harvey York at Leona Foley. Nagawa ng dalawa na harapin ang maraming lalaki. Ngunit sa kanyang isip, ang paggamit ng mga underhanded na taktika ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Ang isang tunay na dalubhasa ay dudurog sa kanilang mga kalaban sa sobrang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga trick at scheme ay walang halaga kumpara doon. The moment na gumawa pa ng ganun si Harvey, naayos na ang isip ni Aliyah. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Malinaw ang kanyang intensyon. Kung hindi dahil kay Kyrie Patel, walang karapatan si Harvey na protektahan niya. Ang sabi, hindi na lang pinansin ni Harvey matapos makita ang pagmumukha nito. Kung tutusin, sinabi na ni Kyrie na ito ay para lang mag-set up ng pain.
Buti na lang naging ganito si Aliyah dahil dito. Sabay tingin ni Harvey sa bubong ng lugar. Ang isang pahiwatig ng pagpatay na layunin ay maayos na nakatago sa direksyon na iyon, ngunit hindi pa rin ito makatakas sa kanya. Casual siyang nagsimulang magsulat muli ng walang sabi-sabi. Mabilis na natauhan si Leona bago dalhan pa ng tinta si Harvey. Lumala ang ekspresyon ng Ginoo. Nararamdaman niya ang pagmamataas sa hangin, na para bang siya ay ganap na hindi pinapansin. Dahan-dahan niyang tinanggal ang safety lock ng kanyang baril bago siya ngumisi. Aaminin ko, nakakabilib ka. Pero may nakalimutan ka. Ang baril ay palaging mananalo. Kahit saan ako tumayo. Pagkatapos mong harapin, ako ay, bang! Hindi pa man tapos magsalita ang Ginoo ay gumagalaw na ang katawan ni Aliyah. Agad siyang lumitaw sa harapan ng Ginoo bago itinapat ang kanyang siko patungo sa kanyang puso. Napalipad ang Ginoo nang mawala ang kanyang baril sa kanyang kamay. Mabilis niyang binangga ang isang mesang marmol. Nagkawatak-watek ang mesa, nabali ang ilan sa mga buto ng Ginoo. Panay ang kilig niya habang humahagulgol sa sakit. Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay bago ilang sulyap. Kunin mo ang lalaking iyon na magbayad para sa mga pinsala mamaya. Ang aking lamesa ay medyo mahal, pagkatapos ng lahat. Oo naman. Bahagyang tumanggo si Leona. Napatingin si Aliyah kay Harvey. Tulad ng inaasahan mula sa isang probinsyano. Sino ang nakakaalam kung bakit ako dinala ni M-Lady dito para protektahan siya? Pera lang ang nakikita niya. Lubos na panghamak ang naramdaman niya, ngunit may trabaho pa siyang dapat gawin. Mabilis siyang naglakad pasulong bago tumapak sa puso ng Ginoo na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Tama na yan sayo, habang good mood pa ako, lumuhad ka. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na gawin iyon. Ang dumi mo, walang pinagkaiba si Nameless. Ikaw talaga ang pinakamasama sa grupo. Sinadya ni Aliyah na titigan si Harvey. Sa mga mata niya, walang pinagkaiba si Harvey. Walang karapatan siya na protektahan ng kanyang ginang. Tinitigan niya ng masama si Harvey, para siyang reyna na nakatingin sa kanyang mga nasasakupan. Nang walang anumang sinasadyang paggalaw, ang kanyang paghamak ay malinaw na nagpapakita. Walang ibig sabihin si Harvey kay Aliyah. Hayaan mo na si Julian York. Kung dumating siya ng ilang araw ng mas maaga, siya ang mananalo sa nakaraang laban, na mag-isa. Si Harvey at Julian ay wala ng pagkakataong magpakitang gilas noong una. Sa kanyang mga mata, ganap na ninakaw ng dalawa ang kanyang limelight.